Ang atin pong nakaraang lesson, pinag-aralan po natin ang tanong na how to demolish strongholds. So doon po natutunan natin na ang bawat strongholds ay maaaring magiba, maalis sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngunit may isang mahalagang tanong, mga kapatid. Pagkatapos magiba ang strongholds, paano po natin sisiguraduhin na hindi na po ito muling maitatayo o makakabalik ang kaaway sa atin? So, ito po ang ating susunod na pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Maraming Kristiyano po, mga kapatid, ang nakakaranas ng tagumpay sa isang pagkakataon. Ngunit pagkaraan po ng ilang araw o ilang linggo, bumabalik na naman sila sa parehong takot, pag-aalala, pagdududa, galit o tukso. So bakit po? Hindi dahil po mahina ang Diyos na nasa kanila. Hindi dahil kulang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kundi dahil hindi po nababantayan ang kanilang isip. Mga kapatid, tandaan po natin ang katotohanan ito. Ang isip, ang pangunahing larangan, pangunahing labanan sa espiritual na pakikipagdigma natin. Hindi po ito nagsisimula sa kasalanan sa ating mga kamay. Hindi po ito nagsisimula sa kasalanan ng ating bibig. Hindi rin ito nagsisimula sa ating mga paa. Nagsisimula po ito, kapatid, sa ating isipan. So kapag napanalunan ni Satanas ang ating isip, madali po niya tayong maimpluwensyahan, no? Ang ating emotion, ang ating decision, ang ating mga kilos. Good morning, Brother Cesar. Okay? At good morning sa ating lahat. Ngunit kapag ang ating isip ay nasa ilalim ng paghahari ng salita ng Diyos, hindi madaling makapasok ang panlilinlang ng kaaway. Kaya ang lesson po natin ngayon ay napakahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi tungkol din po sa pagbabantay sa ating isip araw-araw. So basahin po natin ang unang talata, no? Ang unang verse na atin pong text sa umagang ito. Okay, Philippians 4. Let us read. Brother Cesar, buksan mo ang iyong Bible. Hallelujah. Philippians 4, 6 hanggang 8. At magbasa po tayo. Okay, sabi niya po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat. Ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. So dito po sa verse 8, sabi niya, bilang pagtatapos, mga kapatid, ituon ninyo ang inyong isip o pag-iisip sa mga bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig, kapuri-puri, may kagalingan at karapat-dapat na purihin. Okay. So, yan po ang nilalaman ng Philippians chapter 4, 6 hanggang 8. Hallelujah. Dito po sa 6, sinasabi niya doon na huwag hayaang manaig ang pag-aalala dahil ang lahat sa Diyos pwede nating ipanalangin. Okay? Doon sa 7, sinasabi niya doon, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso at isipan laban sa takot at atake ng kaaway o ni Satanas. Doon naman sa 8 na binasa natin, sinasabi niya doon na bantayan natin ang ating isip sa pamamagitan ng pagpuno ng salita ng Diyos at ng mga bagay na mabuti, totoo at banal sa ating isip. Okay? So, dito po, mga kapatid, tingnan natin, ano ba ang background ng text na ating binasa? Okay, Sister Eden, good morning, good morning. Ang background ng ating binasa na Philippians chapter 4, ang sulat po sa mga taga-Pilipos
ay isinulat ni Pablo, kapatid, habang siya ay nakakulong sa Roma. Isipin ninyo ito, kapatid, ano? Si Pablo ay nasa bilangguan na nakakadena. Okay? So, hindi niya alam kung siya ay mabubuhay o papatayin, no? Ngunit sa halip na magreklamo si Paul, kapatid, sumulat siya tungkol sa kapayapaan, kagalakan, no? At pag-iisip na nakatuon sa Diyos. So anong ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ating sitwasyon, kapatid. Ang tunay na kapayapaan, kapatid, ay bunga ng isang isip na nakatuon kay Kristo. Okay? So napakahalaga po ng mensaheng ito sa spiritual warfare. Maraming laban ang nangyayari, hindi po sa paligid natin, kung hindi sa loob ng ating mga isip. Okay? So, ano po ang main principle o mahalagang mapag-aaralan natin dito? Your mind is the battlefield. Okay? Na-discuss ko yan sa inyo noon. No? Your mind is the battlefield where spiritual victories or defeat begin. Okay? So, ang iyong isipan ang pangunahing larangan ng labanan kung saan nagsisimula ang tagumpay o pagkakatalo ng spiritual na buhay mo. Okay? So, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi po basta-basta umaatake si Satanas. May estratehiya siya. Okay? May strategy siya. Hindi niya agad sinisira ang isang pamilya. Tandaan niyo yan. Sinisira muna niya ang isip ng ama o ng nanay. Okay? Hindi niya sinisira agad ang isip ng isang pastor o isang ministro. Sinisira muna niya ang isip nito o ang isip ng isang leader, kapatid. No? Hindi niya agad sinisilang isang Kristiyano. Hindi kanya agad sisirain na tutumbukin kanya agad. No? Inuumpisahan kanya na linlangin muna sa iyong iniisip. Ate Margie, good morning. No? Kaya napakahalaga, kapatid, ng ating isipan. Number 1 na ating pag-aaralan, guard your heart and mind. Okay? Bantayan mo ang iyong puso at ang iyong isipan para makaiwas ka na bumalik ang pag-atake ni Satan sa iyo. Scripture, Proverbs 4:23. Sabi niya doon, keep thy heart with all diligence. Oh, okay? For out of it are the issues of life. Sa Tagalog, sabi niya doon. Higit sa lahat na dapat ingatan mo, kapatid, no? Ingatan mo ang iyong puso. Sabi niya, no? Sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Okay? Napaka liwanag po ng sinasabi niya diyan sa Proverbs. Keep thy heart with all diligence, kapatid. Doon sa Philippians 4:7, and the peace of God shall keep your heart and mind through Jesus Christ. O, anong Tagalog nun, Sister Eden? At ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Ni Jesus Christ. Hallelujah. Napakaganda po ng sinasabi ng mga talatang ito sa Proverbs 4:23. Alagaan mo, ingatan mo, keep your heart with all diligence. Ang salitang keep, kapatid, ay nangangahulugang bantayan, ingatan, protektahan mo kung ano ang iyong iniisip, Brother Cesar. Noong panahon ng lumang tipan, ang mga lungsod ay may mataas na pader at mga bantay na nakatalaga sa bawat tarangkahan. Bakit, kapatid? Dahil alam nilang kapag nakapasok ang kaaway sa loob ng lungsod na kanilang kinalalagyan sa Old Testament, malalagay silang lahat sa panganib. Okay? Ganoon din ang ating puso at isipan.
kung hindi natin babantayan ang pumapasok dito, Ateng, no, Ate Margie, madaling makakapasok ang kasinungalingan. Ano pa? Takot, pagdududa sa isip, galit, at tukso. Okay? At kapag binantayan, okay, natin ang pumapasok dito, unti-unti silang, pag hindi natin ito binantayan, ibig kong sabihin, pag hindi natin binantayan ang pumapasok dito, kapatid, unti-unti pong makakapasok ang lies o kasinungalingan ni Satanas. Okay? Madali nang pumasok ang lahat ng ito, kasinungalingan, takot, pagdududa, at galit. So, no? Kapag pinabayaan natin ang mga ito, unti-unti niya tayong sisirain. Mamumugad na, magkakaroon na, yung pinag-aralan natin sa strongholds, mamumugad na, magkakaroon na ng pugad o strongholds ang kaaway sa ating isipan. Okay? Napansin ninyo ba, sinabi ng Diyos, no? Doon sa binasa natin. Hindi niya sinabi doon, kapatid, na bantayan natin ang ating mga ari-arian, no? Hindi niya sinabi doon na bantayan natin ang posisyon natin, kung ano man tayo, kung ano man ang posisyon na nasa atin. Ang sinabi niya ay, bantayan mo ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong iniisip. Bakit, kapatid? Dahil ang puso at isip ang pinagmumula ng ating salita. Di ba? Decision, ugali, at direksyon ng buhay. Dito lahat nagmumula yan sa isip at puso, kapatid. Kung ano ang laging laman ng ating isip, yun din ang lalabas sa ating bibig at sa ating buhay. So, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Isipin ninyo ang isang reservoir, no, ng malinis na tubig. Okay, nakakita naman na siguro tayong lahat doon. Kung ang pumapasok na tubig ay malinis, magiging malinis din ang lumalabas. Di po ba? Ngunit kung marumi ang pumapasok doon, marumi din ang lalabas doon. Ganito rin ang ating isipan, kapatid. Kung ang araw-araw na buhay natin ay pinupuno natin ng salita ng Diyos, panalangin, at katotohanan, ang ating isipan magiging matatag tayo, no? Ngunit kung araw-araw ay pinupuno natin ito ng takot, pag-aalinlangan, impluensya ng negative influences, negatibong salita o balita, at puro mga kasinungalingan, naaapektuhan po, kapatid, ang ating pananampalataya. Okay? So, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano bang madalas pumapasok sa ating isip? Ano ba ang pinakikinggan mo araw-araw? Ano ba ang pinanunood mo? No? Ano ba ang madalas mong iniisip bago ka matulog? Ang mga ito ba ay naglalapit sa atin sa Diyos? O unti-unti tayong inilalabas nito o inaalis nito, inilalayo nito sa Kanya? Tandaan po natin, mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang lahat ng kaisipang dumarating. Ngunit pinipili natin, pwede nating piliin ang alinmang pahihintulutan nating manatili sa ating mga isip. Okay? So, ngayon, natutunan na po natin na bantayan ang ating puso, ang ating isipan. Ang susunod po na tanong, Ate Seni, good morning po. No? Ano ang susunod na tanong natin? Ano ang dapat nating ipuno sa ating isip upang hindi tayo maisahan o mapunan ng kasinungalingan ng kaaway? Yan po ang ating susunod na pag-aaralan. Pangalawa, para hindi ka mataktikahan ni Satan, ano? Fill your mind with God's word. Okay? Punuin mo ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Okay. So, 'yun ang
source mo o yun ang guard mo, no? Yun ang sagot doon sa tanong natin na how to guard your mind against Satan's attack. Because yan ang ating main topic. So una, sabi natin kanina, para magwardyahan natin ang ating mind ng at puso natin against Satan's attack ay ang gagawin natin. Yung una nating pinag-aralan, Sister Eden, no? Bago tayo pumunta doon sa pangalawa, no? Ano daw ang gagawin natin? Bantayan natin. Ano ang gagawin natin? Guard your heart and guard your mind. Hallelujah. Sana wag po natin kakalimutan yon. Pangalawa po, fill your mind with God's word. Okay. Punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Para mabantayan natin ang ating isipan laban sa pag-atake ni Satanas. Romans 12:2. Madalas nating kinukote ito, binabasa ito. Huwag kayong makiayon. Sorry, Yun kasi ang naka-store sa isip ko. Okay. Basahin natin. Huwag kayong makiayon basahin ko sa English. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo ang katotohanan at kalooban ng Diyos, ang mabuti at kalugod-lugod at ganap. Okay, so Pastor Arsenio natin, good morning po. Huwag nating hahayaan na hubugin ng mundo ang ating pag-iisip. Punuin ito ng salita ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin at pagpili doon sa kalooban ng Diyos. Yun naman ang sinasabi niya doon, di ba? Psalms 119:11. Okay. Basahin nyo na lang yon. Ang sinasabi niya doon, thy word have I hid in mine heart. Okay? That I might not sin against thee. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Okay. Sa John 17:17, sabi niya doon, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Pabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. O see? Kung ang salita ng Diyos, mga kapatid, no, ay ipupuno natin sa ating isipan araw-araw, mga kapatid, hindi lang sapat na alisin natin ang maling pag-iisip. Kailangan itong palitan ng katotohanan. Kapag inalis mo yung maling pag-iisip, palitan mo ito ng katotohanan, yung isipan natin. Huwag nating hayaan na walang papalit dito. Isipin natin, mga kapatid, ang isang bakanting bahay. Kapag walang nakatira dito, hindi ito naaalagaan, mga kapatid. Yung isang bakanting bahay, madaling mapasok ng magnanakaw o mapasok ng masasamang tao. Ganon din po ang ating isip. Kapag hindi natin pinuno ng salita ng Diyos ang mga ito, kapatid, mapupuno ito ng mga kaisipan ng mundo at ng mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano ba o ano ang inaalis ko sa aking isip. Kung hindi, ano ang ipapasok ko sa aking isip? Hallelujah! Yung binasa natin na Romans 12:2, sinasabi ni Pablo doon na napakaliwanag, be not conformed to this world. No? Ang salitang conform ay hindi nangangahulugan ang kapatid na humuhubog ayon sa pattern ng mundong ito. Ang ibig niyang sabihin, araw-araw hinuhubog tayo ng mundo sa pamamagitan ng kapatid? Social media, telebisyon,
pelikula, maling filosofiya, maling paniniwala at kultura ng kasalanan. Yan ang paghubog ng mundo sa atin. Magandang umaga po, Pastor June Tinong, no? Yun ang ginagamit ng mundo para tayo ay hubugin. Kung hindi tayo magiging maingat, kaya nga ang sabi niya dun sa Romans 12:2, huwag tayong makiayon. Kung hindi tayo magiging maingat at unti-unti nating iisipin na normal lamang ito, ang pagturing sa kasalanan ay hindi po. Dahil sinasabi ni Pablo doon, mga kapatid, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isipan upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, ang mabuti at kalugod-lugod at ganap. Pansinin natin ang salitang renewing. Hindi po sinabi ni Pablo na palitan lamang natin yung ugali natin. Sinabi niya doon, baguhin natin yung ating mga iniisip. Okay, kaya kapag binago natin ang ating isip, magbabago din yung ating buhay. No? Hindi lang nababago ang pamumuhay hanggat hindi po mababago ang isang pamumuhay, kapatid, hanggat hindi natin binabago ang ating pag-iisip. Okay? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng araw-araw na pagbabasa ng Biblia. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ang ginagamit ng banal na Espiritu Santo upang baguhin ang ating pag-iisip. Wala na pong iba. Kaya para mapalitan yung mga negatibo na influences ng mga social media na yan, ng mga balita na iyan na nababrowse mo dun sa feeds mo araw-araw, no, dahil lagi ka namang may hawak na cellphone at kung ano-ano ang mga nababasa mo, no? Huwag nating hayaan na yun ang mag-store dun sa mind natin. Palitan natin ito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa atin ng Espiritu Santo upang mabago yung ating mga maling pag-iisip. Okay? Isipin na lang natin ang isang malinaw na baso na puno ng isang maruming tubig. So, isipin mo, may isang baso puno ng maruming tubig. Paano ito lilinaw, kapatid? Okay? Hindi sapat na tititigan lamang natin ito. Ang gagawin natin ay patuloy natin na lalagyan ng malinis na tubig yung baso na may maruming tubig. Habang patuloy na pumapasok ang malinis na tubig, kapatid, unti-unting umaapaw at lumalabas ang maruming tubig. Ganito rin po ang ating isipan at ang ating puso. Okay? Habang araw-araw nating pinupuno ito ng salita ng Diyos, unti-unting nawawala ang maling pag-iisip, takot, pagdududa, at kasinungalingan. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay unti-unting magbabago. Lumilinaw, gaya ng isang baso na puno ng maruming tubig. Ganyan ang ating isipan. Kapag ito ay napupuno ng salita ng Diyos, ito ay patuloy at patuloy nalilinaw. Hallelujah. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, kung gusto nating maging matatag laban sa mga pag-atake ni Satanas, hindi sapat na nakikinig lamang tayo ng sermon tuwing linggo, no? Kailangan nating magkaroon ng personal na relasyon sa salita ng Diyos. Maglaan tayo ng oras araw-araw, no? Maglaan tayo kahit gaano tayo ka-busy araw-araw. Magbigay tayo ng oras. Magbasa tayo ng Biblia. Magnilay-nilay tayo, magmuni-muni tayo sa salita ng Diyos. Isaulo natin, i-memorize natin yung mga verses na nababasa natin. Hindi lang ito, isabuhay natin. Gawin mo, kapatid. Isabuhay mo ang ating mga natutunan sa mga salita ng Diyos na ating binabasa araw-araw. Habang pinupuno natin ang ating mga isip ng katotohanan, ang salita ng Diyos,
mas kakaunti ang space, upuwang para sa kasinungalingan ni Satan sa buhay natin. Walang magiging lugar si Satanas. Wala siyang magiging space sa ating isip. Hallelujah. Kapag napuno ng salita ng Diyos ang ating isip, napakabuti. Hallelujah. Isa pa tayo, hindi lang yon. Mayroon pa tayong pangatlo na dapat gawin, no? Hindi lang tayo tatanggap ng katotohanan, kailangan din nating tanggihan ito. Marunong tayong tumanggi sa maling kaisipan na ipinapasok ng kaaway, no? Hindi lang guard your heart and your mind, no? Hindi lang pupunuin natin ng salita ng Diyos ang ating puso at ang ating isipan. Kailangan din po nating, pangatlo, tanggihan. Reject every thought that is not from God. Hallelujah. Tanggihan ang bawat kaisipang hindi mula sa Diyos. Ano ang scripture na makapagbibigay ng pagpapatunay diyan, mga kapatid? Okay. 2 Corinthians 10:5. Sahin natin, kapatid. Brother Kim Bernardes, magandang umaga. Okay, basahin natin, sabi niya doon, 2 Corinthians 10:5. Maliwanag. Okay. Casting down imaginations and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Sa Tagalog sabi niya, na ibinabagsak namin ang mga kahaka-haka at ang bawat matayog na bagay na nagmamataas laban sa pagkilala sa Diyos at dinadala naming bihag ang bawat kaisipan sa pagtalima kay Kristo. Kilalanin po natin ang kaisipan, hindi na yung mga kaisipan na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Dapat alam mo, i-recognize, dapat alam mong kilalanin yung mga iniisip mo na hindi naiaayon sa salita ng Diyos. Ang tanggalin ang kasinungalingan ni Satanas at palitan ang maling pag-iisip ng katotohanan, maliwanag po yan doon sa binasa natin. Sanayin mo, kapatid, ang isip mo na sumusunod kay Kristo sa bawat pagkakataon ng buhay mo, no? Ang susi sa lahat ng tagumpay sa spiritual warfare ay nagsisimula kapag ang bawat pag-iisip natin ay isinusuko natin sa paghahari ni Kristo. O ibig sabihin, isinusuko natin na si Kristo ang maghari sa ating iniisip. James 4:7. Ano pa ang sinasabi niya doon? Okay, sabi niya, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Resist, reject. Okay? Submit yourselves. Okay, mga kapatid. Ang tukso ay hindi pa kasalanan. No? Isang napakamalaking pagkakamali mo, kapatid, kapag iniisip mo na dahil may pumasok na masamang kaisipan sa ating isip, nagkasala ka na. Hindi po. Hindi pa ho kasalanan ang tukso. Dahil lahat ng Kristiyano dumarating sa tukso. Ganon din si Jesus, ang nandito sa lupa. Siya po ay na-tempt din, natukso. Pero anong ginawa niya? Matthew 4. Basahin niyo na lang yan. Matthew 4, 1-11. No? Ang kasalanan ay nagsisimula kapag ka tinanggap mo. Okay? Tinanggap mo, inalagaan mo, at isinunod natin ang maling kaisipan. Kaya sinabi ni Pablo, mga kapatid, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. You see? Dinadala naming bihag ang bawat pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. I-realize mo da jay niya.
Yung bawat pag-iisip natin, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dinadala naming bihag ang bawat pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Hindi niya sinabi na ang ibang kaisipan ang dapat nating isubstitute doon. Kundi bawat kaisipan ay kailangang dalin natin, bring into captivity, sabi. Dalin nating bihag ito sa pagtalima kay Kristo. Okay? So, ibig sabihin, isubmit natin ito sa Lord. Ang lahat ng ating mga iniisip. Maraming uri ng pag-atake ni Satanas sa ating isipan. No? Marami siyang pwedeng gamitin. Maaring bubulong siya sa iyo. Hindi ka mahal ng Diyos. Walang saysay ang paglilingkod mo, pastor, kapatid, no? Hindi ka na magbabago. Hindi ka na sasagutin ng Diyos sa mga panalangin mo. No? Kapag dumating yung kaisipan na ito, huwag tayo agad-agad maniniwala. Dapat marunong kang mag-realize doon sa bawat pumapasok sa isip mo. Marunong kang mag-reject. I-realize mo and then i-reject mo. No? Sa halip, ang gawin natin, tanungin natin ang ating isipan. Ito ba ay naaayon sa sinasabi sa salita ng Diyos o sa Biblia? Kung hindi ito naaayon, tanggalin natin. Di po ba? Alisin mo, i-reject mo. Palitan mo ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Gawin, tinuro ko na ito nung nakakaraan. Yung wrong mind na papasok sa isip mo, alisin mo, i-reject mo, and then mag-quote ka ng verse, ng mga verses na tutumbas doon, no? Para mapalitan ng salita ng Panginoon ng katotohanan yung mga bagay na mali na papasok sa isipan natin. Palitan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ginawa po ito ni Jesus nung siya ay natukso doon sa wilderness. Anong ginawa niya? Sa bawat tukso ni Satanas sa kanya, hindi siya nakipagtalo gamit ang kanyang sariling opinyon. Ano ang ginawa ni Jesus, kapatid? Ang lagi niyang sagot ay ganito. Sabi niya, it is written. Sabi niya, di ba? Ipinakita ni Jesus ang pinakamabisang paglaban sa kasinungalingan ni Satanas ay hindi yung sarili mong opinyon, bagkus ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, it is written. Nasusulat, sabi niya, di ba? Nasusulat. Nung tuksuhin siya, nakainin mo, gawin mong tinapay ang lahat ng mga batong iyan at ikaw ay gutom na gutom, kumain ka. Pero sabi ni Jesus sa kanya, it is written. Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa mga salita ng Diyos. You see, ganun mag-quote si Jesus. Paano niya labanan si Satan? Lagi niyang sinasabi, nasusulat. Ibig sabihin, nagbe-base siya sa Word of God. Hallelujah. Para labanan ang kaaway. So, dapat ganito rin po tayo, mga kapatid. Dapat ganito rin po tayo. Ang gawin po natin ay labanan natin ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa ating mga isipan sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, yun po ang pangatlo na dapat nating gawin, mga kapatid, no? Hindi lang po guard your heart, hindi lang po fill your mind with God's word, pero dapat marunong po tayong tumanggi, marunong tayong mag-reject sa mga pumapasok. Bantayan natin, i-reject natin. Dapat marunong kang mag-realize doon sa mga pumapasok sa isipan mo para mabantayan natin ang lahat ng mga ito, no? Hallelujah. Dapat marunong po tayong tumanggi. Alam natin kung ano yung dapat na pinapapasok natin at alam natin kung ano ang hindi dapat papasok.
Ang kasalanan ay nagsisimula kapag tinanggap natin, inalagaan natin at sinudod natin ang maling kaisipan. Di naman agad-agad mag-work yung sin na yan eh. Maglalaro-laro muna yan sa isip mo. No? Sasabihin pa nga ng banal na espiritu sa iyo, wag mong gawin yan. Pero yung flesh natin na kinukubabawan ni Satanas sa ating isip, maganda ito. Malang nakakakita sa iyo. Ang dami niyang panglilinglang. Kaya dapat marunong tayong mag-reject sa pumapasok sa ating isipan. Okay? Hallelujah. Sana po ay may natutunan tayo doon. Glory to God. Kapag kapapasok yun, ay alam nating tandaan. Hallelujah. So, bigyan ko pa kayo ng isang illustration. Ang isip ay parang, alam niyo po yung paliparan? Yung, ano ba yung paliparan sa ano? Airport. Maraming eroplano po ang lumilipad sa bawat ibabaw nito, no? Sa bawat ibabaw ng paliparan o airport. Hindi mo mapipigilan ang lahat ng eroplano na dadaan diyan. Ngunit mapipigilan mong magtayo sila ng paliparan sa iyong bakuran. O, ganun din po ang maling kaisipan. Maaring dumating ang tukso, maling pag-iisip sa ating isipan, ngunit huwag mong hahayaan na manatili sila at mamugad, magkaroon ng strongholds doon sa iyong isip. Kilalanin mo ang mga kaisipan na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Agad nating tanggihan ang mga kasinungalingan ni Satanas at palitan natin ito ng katotohanan na nakabase sa salita ng ating Panginoon. Sanayin natin ang ating isip na sumusunod kay Kristo sa bawat pagkakataon. Ang susi, ang tagumpay sa spiritual warfare ay hindi nagsisimula kapag ang bawat pag-iisip ay nagsisimula po ito kapag ang bawat pag-iisip natin ay isinuko natin kay Kristo. Okay. Pag hindi mo kasi isinuko yan, may pagkakataon ang kaaway na mamugad dito. Papasok doon sa isip mo. Okay, so ngayon po alam na natin yung mga tatlong ito na dapat nating gawin, mga kapatid. Ang huli po, last, na susi para mapigilan natin ang atake ni Satan sa ating buhay, sa ating isipan. Hallelujah, hindi po sapat na umiwas lamang tayo sa mali. Kailangan din po natin na ituon ang ating isip kay Kristo at mamuhay araw-araw sa kabanalan ng Espiritu Santo. Okay? Focus your mind on Christ. Ituon mo ang iyong isipan kay Kristo. Isaiah 26:3. Basahin po natin yun. Okay? Sabi niya. Isaiah 26:3. Okay. Iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay manatili sa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Okay. You see? Colossians 3:2. Okay. Maganda yun. Basahin nyo na lang po, ano? Wala na tayong oras. Sabi niya doon, inyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So, set your affection on things above, not on things on the earth. Yun ang sinasabi niya doon sa Colossians 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit o nasa itaas. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Maliwanag yun sa Colossians 3:2. Mga kapatid, ang ating isip ay laging may pinagtutuunan. Hindi maaring walang laman ang ating isip, ano? Dahil masama yun pagka na-empty ang isip natin. Laging busy ito, kapatid. Kung hindi natin kung hindi po ito nakatuon kay Kristo at may mga ibang bagay na umaagaw sa ating atensyon, okay? Maraming bagay na pwedeng umagaw kapag hindi nakatuon ang ating isip kay Kristo. Maaring problema, maaring takot, pera, tao, mga nakapaligid sa atin, maaaring ito'y kasalanan. So, ang tanong po, kapatid, ay hindi po yung tanong na may iniisip ba tayo?
Ang tanong po, sino ang sentro ng ating mga iniisip? Kaya ito po ang ating pang-apat, no? Dapat po ay nakasentro ang ating isip kay Kristo na binasa natin doon sa Isaiah. Iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo, sabi niya doon, Isaiah 26:3. No, pansinin natin, hindi po sinabi ng Diyos doon na magkaroon ka ng kapayapaan kapag wala ka ng problema. Ang sabi niya, dahil ang problema hindi nawawala, ang sabi niya, kapag ang isip mo ay nakatuon sa akin, ang salitang nag-stay, no? Yung salitang nakatuon, no? Ay nangangahulugang nakapirmi, matatag, hindi palipat-lipat. Kapag ang isip mo nakatuon sa Kanya, hindi kung saan-saan ka nakatuon, kapatid, no? Ay pag nakafocus lang tayo dito kay Kristo, nakatuon lang sa Kanya, nakapirmi tayo, nakatatag lang tayo diyan, hallelujah, yung isip natin kay Kristo, magkakaroon po ito ng katatagan at hindi ito basta-basta mapapasok ng kaaway. Marami po ang Kristiyano ang nawawala ang kapayapaan dahil ang isip nila ay laging nakatuon sa problema kesa sa Diyos. Totoo po yan. Kapag ang tingin natin ay puro problema, takot, pag-aalinlangan, doubt, lalaki ang problema, no? Pero kapag ang tingin natin ay nakafocus kay Kristo, lalaki ang ating pananampalataya. Oh, yun ang pagkakaiba. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang pagsubok, ngunit magkakaroon tayo ng kapayapaan, peace. Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, mayroong peace, kapayapaan sa puso mo, no? Tingnan natin ang isang illustration doon sa Mateo 14:20-21. Basahin nyo na lang yan. Tingnan natin doon si Pedro. Tingnan natin, isipin natin si Pedro doon. Habang nakatingin siya kay Jesus, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, nakatingin siya kay Jesus, no? Nakakalakad siya. Pero nung tumingin na siya sa ibinaling niya, inbaling na DJ pa nagkita na, tumingin na siya doon sa malakas na hangin at alon, anong nangyari sa kanya nung inalis niya yung paningin niya kay Jesus? 'Di ba? Nagsisimula na siyang lumubog sa tubig. So ano ang nababago, kapatid? Hindi ang kapangyarihan ni Jesus, hindi rin ang tubig. Ang nababago, kapatid, ay yung focus ni Pedro. Ganon din po tayo, ano? Hallelujah. Kapag ang ating isip ay nakatuon kay Jesus, sa ating Panginoon, tumitibay ang ating pananampalataya. Ngunit kapag ang ating isip ay nakatuon lamang sa ating mga problema na sangkateba araw-araw, madaling makakapasok ang takot at pagdududa. Okay? Sister Melanie, good morning. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang unang pumapasok sa ating isip pagkagising natin sa umaga? Problema ba o mag-devotion, mag-pray at magbasa ng Bible? Takot ba? O natatakot tayong ano ang uulamin ko, anong kakainin ko, ano ang gagastusin ko ngayong araw na ito? Yun ba ang unang papasok sa atin? O puro mga positive, kabutihan na nanggaling sa salita ng Diyos? Kapag ang araw-araw nating iniisip o nakatuon sa ating isip ay kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagbabasa ng kanyang salita, mas magiging matatag tayo laban sa pag-atake ng kaaway. Okay? Hallelujah! Yan po ang napakahalagang katotohanan sa buhay nating mga Kristiyano, paano natin lalabanan ang atake ng kaaway sa ating araw-araw na pamumuhay. Panglima, mahuli na, no? Sorry hindi lang pala 4. May panglima tayo. Live daily under the control of the Holy Spirit. Bago ko makalimutan, mabuhay daw po tayo araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Huwag nating kalilimutan yan. Hallelujah, kaya yan ibinigay sa atin.
Galatians 5:16, Brother Cesar, ano? Basahin mo na lang yan. Basahin na lang po nating lahat yan sa ating mga Bible kasi sumobra na po yung time natin, no? Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh, sabi niya doon. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Kaya napakahalaga na tayo ay mabuhay, hallelujah, sa pamamagitan ng lagi nating kasama ang Espiritu ng Diyos. Hindi lang kasama, pero ramdam sana natin. Lagi tayong napupuspos, no? Hindi lang pag araw ng revival, kapatid, no? Pero dapat araw-araw walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Pagka ang Espiritu Santo ang nangungubabaw sa atin, hindi maghahari ang lust of the flesh. Mga kapatid, mas maghahari ang gusto ng Diyos dahil ang Espiritu ang kasama mong lumalakad araw-araw sa puso mo. At napi-filled ka lagi ng Holy Spirit. Pero pag hindi mo ito dajay kwa pinarigagayan, inal daw itibiyag mo, yung focus mo, inalis mo, mawewendang yung buhay. Mga kapatid, maraming Kristiyano ang gustong magtagumpay sa espiritual na pakikipaglaban. Ngunit umaasa lamang sila sa sarili nilang disiplina. Ang disiplina ay mahalaga. Ngunit kapatid, hindi po ito sapat. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng isang buhay na pinamamahalaan ng banal na Espiritu Santo. Kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, siya po ang laging magpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang tumanggi sa mga tukso araw-araw. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa ating mga desisyon. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng ating buhay. Hindi po tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay sa ating mga sariling lakas. Tinawag po tayo ng Diyos na mabuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa isang sanga, bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Yung isang sanga na nahiwalay sa puno ay unti-unting natutuyo. Alam nating lahat yan. Ngunit ang sanga na nananatiling nakakabit sa puno ay patuloy na tumatanggap ng buhay. Ganon din po ang buhay Kristiyano. Kapag nanatili tayong konektado kay Kristo at pinamamahalaan ng banal na Espiritu, ay may mas malakas tayong may kalakasan tayong harapin ang bawat pag-atakoy ng kaaway sa buhay natin. Hallelujah. So, paano po tayo mabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng banal na Espiritu sa buhay natin, kapatid? Huwag mong kakalimutang manalangin araw-araw. Magbasa ka, magnilay-nilay ka ng salita ng Diyos dahil kung nasaan ang Espiritu kung nasaan ang salita ng Diyos, nandiyan ang Espiritu ng Panginoon. Sumunod ka agad sa sinasabi ng Diyos sa puso mo. Mararamdaman mo yan dahil may tinig ang Holy Spirit sa buhay natin. Pag ito ay inalaw nating mabuhay sa puso natin, no? Sumunod tayo. Iwasan natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ano ba yung mga nagpapalayo na yan? Iwasan natin. Maging bahagi tayo ng fellowship ng mananampalataya. Hindi ng kung ano-anong mga bagay. Habang ginagawa natin ito, mas magiging sensitibo tayo sa tinig ng Espiritu Santo sa buhay natin kaysa sa tinig ng kaaway. Kapatid, makinig ka. Balikan natin ang 5 susi upang bantayan natin ang isip laban sa pag-atake ni Satanas. Una, guard your heart and mind. Bantayan ang iyong puso at isipan. Pangalawa, fill your mind with God's Word. Punuin mo ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Pangatlo, reject every thought that is not from God. Tanggihan ang bawat kaisipang hindi mula sa Diyos. Pang-apat, focus your mind on Christ. Ituon natin ang ating isipan kay Kristo. Pang-5, live daily under the control of the Holy Spirit. Mabuhay tayo araw-araw sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Okay? Ang challenge ko po sa ating lahat, mga kapatid, tandaan natin, hindi makokontrol ni Satanas ang isip na araw-araw na sumusuko kay Kristo. Maaring dumating ang problema, maaring dumating ang tukso, pagdududa, mga takot.
Ngunit kung ang isip natin ay puno ng salita ng Diyos, kapatid, at nakatuon kay Kristo at pinamamahalaan ito ng Santo Espiritu, hindi madaling makapagtayo ng strongholds ang kaaway sa ating mga isipan. Okay? Ang laban ay nagsisimula sa mind, nagsisimula sa isip. Kaya ang isip ay dapat araw-araw na inilalagay natin sa Diyos. Hallelujah. Bigyan kita ng memory verse, kapatid, Philippians 4:8. Sabi niya doon, finally, brethren, whatsoever things are true, think on these things. Hallelujah. Tuloy mong basahin yan. Sana ang pumapasok sa isip natin ay mga bagay na kaibig-ibig, katotohanan, at mabuti, sabi ng ating Panginoon. Thank you so much sa inyong napaka precious time na ibinigay upang makinig ng mga salita ng Diyos ngayong umaga, at nais ko po kayong ipanalangin bago po tayo magtapos. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, hallelujah, aming Amang Banal. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na nagbigay ng liwanag at nagbantay sa aming mga isip ngayong umaga. At Lord, patawarin mo rin po kami sa mga panahong pinayagan namin, Panginoon, na makapasok ang takot at pagdududa sa aming aming isipan, ang mga kasinungalingan ng kaaway. Lord, tulungan mo po kami. Bantayan po ang aming mga pag-iisip, Panginoon. Bantayan po ang aming mga puso. At punuin ang aming mga isip ng iyong mga salita. Matuto po kaming tanggihan ang bawat maling kaisipan. Ituon ang aming isip sa iyo, aming Panginoon Jesucristo, at mamuhay kami araw-araw sa pangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O God. Naway manatili po kaming matatag at maging higit pa na matagumpay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin po ang bawat nakasama namin ngayong umaga, O Diyos. Itinataas po namin ang bawat buhay namin sa iyo sa umagang ito. Abutin mo po sila, Panginoon, nasaan man sila. Ang iba po sa kanila ay nasa Isabela, nasa Nueva Ecija, nasa ibang bansa, Panginoon. Nasa Ifugao, Lord God. Nasa Nueva Ecija, nasa iba pang mga lugar. Panginoong Diyos, nasaan mang kaming lugar, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ng bawat isa sa amin ay hindi mo po kami pababayaan. Patuloy mo po kaming poprotektahan, patuloy mo po kaming babantayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Upang ang lahat ng ito ay sa puso namin, maitanim namin sa aming puso, at hindi po kami maisahan ng kaaway sa aming buhay araw-araw. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na nagwo-worship sa iyo, patuloy, Lord God, na dumudulog sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga katagumpayan ng salita mo na lagi mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo nga po kaming gabayan, Panginoon, sa araw na ito, upang hindi po magtagumpay ang kaaway sa aming mga isipan, O God, at hindi po makagawa ng stronghold sa aming mga isip. Bagkus ito po ay natututo po kaming mag-reject, natututo po kaming umiwas sa mga bagay na ito, O Diyos, sa pamamagitan ng pagtatanim namin ng mga salita mo, O Diyos, sa aming mga puso at sa aming isipan. Marunong po kaming mag-realize kung ano po ang dapat papasok sa aming isipan araw-araw. Alam po namin na ang Espiritu Santo mo ay laging gagabay sa amin, laging tutulong sa amin upang mabantayan namin ang aming mga puso at ang aming mga isipan araw-araw. Hallelujah. At makilala namin kung ano ang dapat na manatili sa aming mga isip at sa aming mga puso. Na kung hindi ito ay mabuti, marunong po kaming tumanggi. Marunong po kaming mag-realize na ito ay hindi galing sa mga salita mo, kaya hindi po dapat manatili sa aming isipan. Panginoong Banal, anumang mga pagdadalawang isip, anumang mga problema na hindi nakakatulong sa amin, ay dapat po naming isolve ito sa mga salita mo, hindi po sa sarili naming pagdisiplina, hindi po sa sarili naming mga opinion. Bagkus, Lord, ibinibigay po naming lahat ng ito sa mga kamay mo, sa mga salita mo, O Diyos. Upang ang lahat, O God, ay mapasailalim sa iyo, O God, hallelujah. At isuko namin ang aming buong buhay sa iyo, Lord God.
ng may buong katapatan. Nakatuon lamang kami sa iyo at wala po kami ibang pinagtutuunan kung hindi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah! At sa aming buhay ay matuto po kaming patuloy na lumakad sa iyong banal na Espiritu, O Diyos. Hallelujah! At magpasailalim ng yung banal na Espiritu at ang mga salita, Panginoon, hallelujah, upang ang katagumpayan ay patuloy naming matumo sa aming mga buhay araw-araw. Lord, salamat, O God, hallelujah, dahil hindi mo kami pinababayaan. Tinuturo mo kami kung ano ang mga landas, kung ano mga dapat namin gawin upang kami po ay magtagumpay sa aming spiritual warfare. Hallelujah, araw-araw, O Diyos. So, Lord, dakilang banal na Diyos, naniniwala po kami, nasaan man kami, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay patuloy mong abutin, patuloy mong, hallelujah, gabayan, O Diyos. Inilalaga ko po ang lahat ng ito, O God, sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, abutin mo po ang bawat isa sa kanila. Maging mga susunod pa, Panginoon, na makakapanood nito. Lord God, abutin mo po sila, O God. Itanim mo po ang bawat salita mo sa aming mga kaisipan upang ito po ang maghari sa amin sa araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We glorify your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.